Hey everyone, good morning. So, ang topic natin for today is yung tinatawag na infallibility. Ano ba yung infallibility? So, infallibility is means that the Bible cannot lead us astray in matters of faith and practice. It does not mean the Bible answer every scientific historic questions, but it does mean that everything the Bible teaches us about God, salvations, and life and obedience is completely trustworthy because scriptures come from the perfect God. It is free from error. It is divine purpose to guide us the truth. So, yun po yung hindi tayo kayang iligaw ng Bible in matters of faith and practice. So, napakaganda na itong tinatawag na infallibility kasi pwede natin pagkatiwalaan kung ano yung tinuturo ng Bible sa atin patungkol sa Diyos, sa Ebanghelyo, so ikaliligtas natin, lahat yun tama. Of course, nagkakamali lang yung mga tao sa interpretation, but the Bible itself, tama yan. Minsan yung interpretation lang ng mga tao, nagkakamali. So, it is completely trustworthy. Kasi, it is coming from the perfect God. Dahil ang Biblia ay galing sa perfect na Diyos, yung Bible natin ay perfect. Infallible, inerrant. Hindi ito walang mali, at the same time, hindi ito makakapag-lead sa atin. Kung tama ang interpretation natin, hindi tayo ililigaw. Tama ang katuroan ng Biblia at patungkol sa Diyos sa kaligtasan. Patungkol sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. So, what does the Quran say about the Bible? Yung Quran, yan po yung pinaka-Biblia ng mga Muslim. So, ano ba yung sinasabi ng Quran, di ba? Sa Bible. Ang sabi dito, para meron tayong idea, the Quran gives powerful testimony that the Bible is not corrupted. Kasi maraming tao sinasabi corrupt na yung Bible. Kaya kailangan ng palitan ng Quran. Now, tandaan natin na si Jesus Christ, ipinanganak siya na 600 years before Muhammad. So, si Muhammad, siya yung final prophet according to Islam. So, para sa mga Muslim, ito yung pinaka-authority nila, si Muhammad. Si Jesus Christ na una ng 600 years. Yung mga Christians, ang tawag nila sa Diyos, ang mga Arab Christian, ang tawag nila is Allah. Kahit pa hindi pa dumarating si Muhammad, kahit wala pang Islam na religion, hindi pa na itatag yung mga Islam, ang mga Christian alam na yung tawag sa Diyos. So, walang problema kung tawagin mo na Allah ang Diyos. Because that is the generic name. Kumbaga sa Tagalog, Diyos, diba? Ang Quran, nagbibigay siya ng powerful testimony of the Bible is not corrupted. Hindi siya nabago. Yung tipong ililigaw ka kapag binasa mo. Now, it is clearly said that the God revealed the Quran, Gospel, and in Surah is a 546 verse that commands Christians to judge the Gospel. Proof that it was valid and trustworthy during Muhammad's time. Most compelling at Surah 6:115 and 18:27, which declare that no one can change the words of Allah. So, kahit yung Quran sinasabi na walang makakapagbago sa salita ng Diyos, hindi natin pwedeng baguhin yon at i-preserve yon. So, the Bible itself and even yung Quran sinasabi na talaga mapagkakatiwalaan yung Bible. So, tatandaan natin yung salita ng Diyos yan. Pag binasa mo, isipin mo, nangungusap ang Diyos sa'yo. At kapag inaral mong mabuti and may tamang interpretation, hindi ka liligaw nito.
sa halip ilalapit ka nito sa Diyos. So the teaching for today, the Bible is preserved by God and to guide us. And ayun, so dapat nating pagkatiwalaan kung ano po ang sinasabi sa atin at tinuturo ng Bible. Kasi ito ay pinireserve para po sa atin, para tayo ay para tayo mag-guide. Una-una, the Bible is preserved to God, by God to guide us. The Bible cannot mislead us in faith and practice, and the Bible is trustworthy and it will lead us to God. So application nito na sa buhay natin ay sinasabi dito na obey the principles of the Bible. Second is trust the Bible guides us to God, and enjoy the favor and blessings of God. Hope you will learn something po dun sa topic natin for today. Thank you everyone and God bless po.